I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello. So mga Marcos loyalists and supporters, mayroon tayong upload videos update sa inyo guys, no? Ay napakaganda ito dahil alam po natin itong nakaraang linggo, no, April 29, 2024, nagpunta po si Pangulong Marcos Jr. Diyan po sa Pikit Cotabato sa barn din, no? Ay pinangunahan niya ang inaugurasyon po ng ano diyan yung bagong irrigation diyan po sa Pikit Cotabato. Alam niyo mga kababayan, ang nakakamangha dito, no, na nakaka-overwhelm. Bakit? Masasabi siguro natin talagang ang mga Marcos mahal talaga nila ang bansa nila, lalo po yung may malasakit sila sa mga magsasaka, lalo ng number one priority ni Pangulong Marcos po yan, yung mga magsasaka. So dahil dyan guys, kaya ko nasabi nakakamangha, nakaka-overwhelm. Yung irigasyon na pala na yan sa Pikit Cotabato, panahon pala nung ama niya yan, no? Pinagawa pala yan ni Pangulong Marcos Sr. Kaso lang, ang problema mga kababayan, kumbaga natingga, hindi po na ayos-ayos o hindi tinuloy itong mga past administrasyon, 6 na, di ba? Mula 1986 hanggang 2016 kay Digong. Wala, tiningga din. Ang katwiran nila, maraming problema. Alam niyo, hindi reason ng problema kung talagang gusto mo paayusin, no? Or ituloy yung isang proyekto na talaga na may concern ka sa mamayang Pilipino. Pero alam mo, mga bes, talaga naman overwhelmed na hindi mo talaga kayang kalimutan ng ganitong klaseng magandang gawa ng isang pangulo. Bakit? Mula sa ama, no, itinapos ng anak. Biro nyo yun. Ay nako, napakahaba yung irigasyon na yan. May video naman tayo dyan guys, no. Ito yung interview niya mga kababayan, no. At maganda po ang plano niya dyan sa Pikit Cotabato. Nako, talaga naman si Pangulong Marcos Jr. Bihira lang ito guys magbitaw ng salita. Pero pag nagbitaw ito, kasadong-kasado naman, sa totoo lang, no? So, abangan po natin yan, no? At i-updates po natin lagi yan, no? Sa barn, lalo na sa barn, dyan sa mismo Mindanao guys, sa Marawi, nako, hintayin natin ang mga development dyan, yung pagpaaayos ng mga talagang mga nasira ng mga digmaan, no? So, ito ang gusto ko kay Pangulong Marcos Jr. Hindi niya napapabayaan yung ating mga kababayan na mga Muslim guys, no? So napakaganda itong bagong irrigation dyan sa Pikit Cotabato. Ang dami talagang masaya at makikinabang mga kababayan. Biro mo, inumpisa ng ng ama, yung anak ka magtapos, di kayo naloka. Talagang mahal nila ang mamamayang Pilipino. May concern, may malasakit, sa totoo lang, no? And this is courtesy po ng ito guys, sa courtesy po ng RTBN, no? So dahil dito sa interview ni Pangulong Marcos Jr., naku guys, panoorin nyo, ang ganda niya kanyang mga plano, iginagaranteya niya kaya ayun po dun sa kanyang speech. Saan kayo makakita ng ganyan, di ba? So ito na mga bes, panoorin nyo. And of course guys, kudos kaya Secretary Guillen ng NEA, ha? Ang pagbigay sa galing PhilMec, kukuha tayo ng mga makinarya, ng mga equipment, na farm equipment, kasama na dyan yung tractor, yung mga post-harvest facilities para maging mas maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi na sila masyadong nag-aalala at mas mababa ang production cost para mas malaki naman ang kita nila. This is the same thing that we've been trying to do all around the country, and NEA has been key in providing us or preparing us for El Nino. If we did not do anything for El Nino, starting late last year, inumpisa namin ito mga November, nung sinabi ng Pag-asa sa amin na talagang magkakaroon ng El Nino at medyo malala. Mula nun ay sabi ko, i-prioritize na natin yung mga irrigation systems, yung mga dam, yung mga sweep, yung mga lahat ng mga koleksyon ng tubig
para mapaghandaan natin. Kaya kahit papano, the irrigated areas, siyempre bababa ang ani natin dahil nga walang tubig. Ngunit sa mga area na may patubig, mas tumaas ang production rate natin. Mas malaki ang tons per hectare sa mga irrigation dahil marami tayong bagong ginagawa. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang irrigation system. At yan ang ginagawa natin. Isang magandang halimbawa itong ating binuksan ngayong araw. Okay. For our next question, Mr. President, we have here from the Philippine News Agency. Good afternoon po, Good afternoon. Mr. President. Congratulations po sa lahat ng mga stakeholders, agencies. Congratulations din po, Governor Mendoza. Sir, konting shift muna tayo, sir, sa usapin po ng kuryente. Sir, recently, the NGCP posted po ng Yellow Alert in Mindanao Grid. How focused is your leadership po in monitoring the electricity situation in the country na hindi po ito artificial crisis po? Then what's the mandate po doon sa mga concerned agencies? It definitely is not an artificial crisis dahil talagang the power systems are overloaded. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Kaya't nakabantay kami ng husto. Kaya't naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema kaya namin tinututukan. At yung pagtaas meron kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ang presyo ng kuryente, at least for now in this crisis time, dahil patuloy tuloy-tuloy dahil demand and supply, pataas ang presyo. So gagawa natin ang paraan para medyo ma-control na mabuti yan. So that's those are the things. Well, sa NGCP patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Kaya ito ang aming matagal na dapat na ginawa ito pero nakaligtaan yata ng mga iba. Kaya ngayon lang tayo naghahabol. But that's the Ganyan ganyan ang advance ng isip ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano? Napaka-advance yung kanyang inisip. Malayo pang El Nino. We are continuing to monitor the power supply. We are continuing to monitor the price, and we are continuing to encourage and to endorse all of the programs of NGCP so that they will increase the coverage of their transmission lines all over the country. Okay, for our third question, Mr. President, we have Sir Lloyd Rosario from 105.7 Joy FM. Magandang hapon po, mahal na Pangulo. Maganda nga po. Ano po ang plano ng pamahalaan sa inaasahang pagbaha sa mga low-lying area po ng Cotabato Province at Maguindanao sa mga panahon na may banta po tayo ng La Nina? Ay, wala tayong ibang magagawa kung hindi talaga. Ito, ang naging sistema ngayon, dati ginagawa natin pang-irrigation. Sasabihin ng pang-irrigation yan. Ito para sa tubig, para sa tubig, ito para sa hydro. Ngayon, nagbago na ang approach. Ang approach ngayon, lahat ng ginagawa na ito, kung merong isang kasama dyan ang irrigation, kasama dyan ang freshwater supply, kasama... Pasensya kayo guys, naghahang. Ganyan ka-advance ang isip ni Pangulong Marcos Jr., no? Inuunahan niya na ang El Nino eh. Kaya yan, irrigation na yan, talaga naman, oh. Kakaibang utak nito, mga bes. Ang galing. Dyan ang flood control at kasama na dyan yung patubig nga para sa mga magsasaka. Power din, kung kaya, maglalagay tayo kahit mga mini hydro lang o kundi papatungan natin ng solar. Kaya marami tayong maaaring gawin kasi maraming magandang teknolohiya na bagay dito sa problema natin. At yun ang pinag-aaralan namin. At ngayon, meron na kaming mga na-implement tungkol dyan. So, pag naglagay ng dam ngayon,
Hindi lang dam na para sa tubig, na para sa households yan. Patubig yan para sa households, patubig para sa magsasaka. Wow. Flood control na rin yan. At kung kaya, gagawin natin ng solar, papatungan natin ng solar o pwede hydroelectric power natin. At dagdag pa doon yung solar, nilalagyan pa namin ng isda. Wow. Para meron na naman yung mga Irrigators Association, sila may-ari, sila kukuha na. Para meron silang additional income. Talino talaga. Nagbago na talaga ang approach sa flood control, sa irrigation at lahat. Kaya yun ang sinusundan namin ngayon. Narinig nyo yun mga kababayan, yung mga sinasabi niya? Lahat po ng sinasabi niya, tutuparin niya po yan. Maniwala kayo man o hindi, nasa sa inyo po yan. Yung mga DDS, bahala kayo sa buhay nyo. Basta abangan po namin yan, i-updates ko po dito. No? Lahat po yung sinabi niya dyan, totoo po yan. Ang Pangulo, hindi basta-basta magbitaw ng salita pag hindi niya tutuparin yan. O, tingnan nyo yan nga. Nagulat tayo. Wala po kong idea dito sa irrigation na ito eh. Panahon pa ng ama niya, siya na po ang tumapos. O, tapos sasabihin nyo magre-resign. Ang kapal ng mukha nyo lang talaga. Sana all, lahat ng presidente nagdaan na ganito, katalino, kagaling, at diskarte. Di sana gumanda ang bansa na ito, asinsado sana tayo. Kaso hindi eh. So ngayon, narinig nyo yung mga sinasabi niya, sigurado yan. Siyempre, gagalaw ang kanyang mga sekretary dyan. Si Pangulo Marcos Jr. nakaalalay sa mga sekretary niya. Sa totoo lang. So yun guys, ano po ang masasabi nyo dito? Abangan po natin ang development ng Pikit Cotabato, ang mga magagandang mangyayari dyan. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Pag-inggit, pikit, bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. God bless Philippines. See you again guys. Bye bye bye.